Hello mga idol at followers, ito naman ang inyong lingkod, si Nonoy, na nagsasabi na, sana nasa mabuti kayong kalagayan sa lahat na oras. For today's video ay isi-share ko sa inyo, ang papel ng gwardya, kung may naganap na vehicular incident, sa kanyang AOR. Lagi natin tandaan, na responsibility at fundamental duty ng guard is to protect life and property and maintain peace and order. In this connection kapag nagkaroon ng vehicular incident, ang unang gagawin ng guard ay huwag magpanik, titingnan kung may na-injure, kung mayroon itawag sa pinakamalapit na hospital o emergency response team. Kilalanin ang involved na mga tao sa insidente, kasama na ang mga sasakyan, at i-clear ang area na walang makapasok na oso zero o mga maretes, at ipaalam sa immediate superior, then itawag sa pinakamalapit na barangay, traffic management office, o police at gumawa ng report, preferably may attached photo ng insidente, as supporting evidence. Ngayon, pag-usapan na naman natin, ang dapat iwasan na gagawin ng guard. Una, huwag umakto bilang mediator dahil, ang gwardya ay hindi kapitan o lupon ng barangay at pilitin na pagkasunduin at paalisin agad ang mga involved na partido, maliban lang kapag kasali ang otoridad tulad ng traffic enforcer o pulis sa amicable settlement. Hindi pwede paalisin ng guard sa rason na nagkaroon lang ng heavy traffic dahil may nangyaring paglabag sa batas, na kung tawagin ay reckless imprudence resulting to damage of property or physical injury, sa ilalim ng Article 365 of Revised Penal Code, maliban lamang kung ang mga involved ay puwersahan at tahasang umiwas sa ginawang pagdokumento ng guard. Bakit ba di pwede paalisan ng guard ng basta-basta na lang ang mga sangkot sa insidente para lumuwag ang traffic? Ang sagot dyan ay, ito ay maaaring maglagay sa guard sa alanganin, dahil ito ay pwedeng pasok sa kasong obstruction of justice sa ilalim ng PD 1829, sapagkat nawala ang dapat imbestigahan ng otoridad o naantala ang investigasyon na ikakasasana ng otoridad. Ang labis na pagpapatupad ng ating post duties and responsibilities kahit pa ang hangarin mo ay maganda, ay hindi magbubunga ng positibong resulta, masama kapag sobra. Disclaimer, ang bidyong ito ay hindi gawa ng isang eksperto kundi ito ay bunga lamang ng aking personal na kaalaman at pananaliksi, kung sa palagay niyo po, ito ay taliwas sa inyong kaalaman at paniniwala, malaya po kayong magkomento sa ibaba, para madagdagan kung mayroon mang pagkukulang at maitutuwid, kung mayroon mang pagkakamali. This is for sharing and interaction purposes only. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking profile, page o channel, kung maaari lang po sana, huwag kalimutang mag-like, follow, share, subscribe, at pindutin ang notification bell para kayo ay ma-notify at updated sa aking mga bagong video. Ito ang inyong lingkod, si Nonoy, na nagsasabi, maraming salamat po.